Naku po mga kababayan, pati po Bangsamoro leaders nagdeklara na rin mga kababayan. Talagang galit na din sila, no. Kasama po ang Commander General ng MNLF na si Ismail B. Salik mga kababayan. At nananawagan sila na bumaba na daw sa pwesto si Pangulong Bongbong Marcos. Nako po mga kababayan, matindi po itong pahayag nila. Talagang inilalabas na nila yung mga saloobin nila. Hindi na po nila matanggap yung mga nangyayari ngayon, lalo na sa korupsyon sa ating bansa. Kaya pakinggan nyo po yung kanilang pahayag. Ito na pong pahayag, no, ng Bangsamoro leaders at ng MNLF commander na si Ismail B. Salik. Ito na po mga kababayan. Assalamualaikum. Once again, we are live din po tayo ngayong hapon. Dito pa rin tayo sa area of responsibilities dito sa camp, Satellite Camp General Ismail B. Salik. Kasama po natin ang UPI movement po. Isa rin po ating makakausap si Yamasita B. Mangako po, Regional P4 MP Farmers President po ng BARM Maguindanao. Okay? Sir, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sir, ano po yung mensahe po natin, short message po para po sa dito po. Kayo po ay nagtipon-tipon, kasama po natin ang Moro National Liberation Front at alliance po ng United People's Initiative po sa Camp Ismail B. Salik po sa bayan po ng Dato Saudi Ampatuan, Maguindanao del Sur. Sir, any mensahe po sa lahat po ng mga taga-supporter po natin na naririto ngayong hapon? Okay. Magandang katanungan yan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mabuting araw po sa ating lahat at magandang hapon sa ating lahat dyan sa Maynila na nakikibaka o may malaking activities po dyan sa Manila. Okay, gusto ko pong iparating sa lahat ng magsasaka ng BARM hanggang buong Pilipinas na nagsusumamo po bilang isang pangulo ng magsasaka ng BARM na sana po maintindihan ng buting presidente ng Pilipinas ang malaking problema ngayon sa kanyang administrasyon. Bilang isang kasama ng UPI dito sa Maguindanao del Sur, kami po ay nag-alliance sa headquarter ng Moro National Liberation Front, National Guard Command, Bangsamoro Armed Forces, Satellite Camp Brigadier Ismail B. Salik sa Dato Saudi Ampatuan, Maguindanao del Sur. In support po sa activities ngayon sa national na kami po dito sa Maguindanao del Sur, BARM, na pinapaalam po namin sa lahat na nandyan ngayon, pati na yung mga kasamahan namin dyan na Bangsamoro sa Maynila, ilang araw na sila dyan para makisama at sumama sa anumang gustong mangyari para sa ikabubuti ng bansang Pilipinas. Gayon pa man, bilang isang UPI member dito sa Maguindanao del Sur, na ngayon, sa katunayan, nasa tabi ko po ang ating buting Brigadier General, Division Commander ng National Guard Command, no other than Brigadier General Salik Ismail, pati na po ang aming mga kasamahan sa MNLF front, at saka yung mga kasamahan ko po sa UPI member, nandito rin sila lahat. Sa madaling salita po, ang hinahanap ng marami sa problema sa buong Pilipinas ay tanging solusyon
ako po ay nananawagan sa aking mga kasamahang magsasaka. Hindi ko na po isa-isahin, isalaysay sa buong bansa ng Pilipinas kung ano man ang pangako ng ating presidente, BBM, kasi doon lang po sa bigas na pangako niya na 20 pesos per kilo, makaabil ang lahat ng magsasaka. Sa katunayan, merong nangyari pero hindi lahat. Sa madaling salita, problema pa rin. Problema pa rin. Ngayon, dahil malaking issue sa kasalukuyang administrasyon, itong flood control, na maraming umaray, umiyak, at saka maraming naghirap. Lalo na kung daga-ulan, kay maraming lumulubog sa baha dyan sa Maynila, maging dito sa amin, sa Mindanao. Ang aking tinitibok ng puso para sa lahat, especially sa administrasyon, sana mabigyan ng solusyon ito. Mr. President, ang nakikita ko rito na napakalagang solusyon na sana matanggap mo. Hinihingi ng lahat sa kasalukuyan na activities. Kung yan ang makakabuti sa buong Pilipinas, bababa ka ng posisyon mo para mawala ng problema. Maraming salamat. Okay, aking napapanayam at nakakausap ang presidente po ng Regional P4MP Farmers President, no other than Sir Yamashita B. Mangakop. Okay, sukran sir, and assalamualaikum again. Waalaikumsalam. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Mabuhay ang Bangsa Moro, mabuhay ang Pilipinas. Ayan mga kababayan, no? Matindi yung pahayag niya, no? Na bumaba na daw sa pwesto kung ito daw yung kinakailangan mga kababayan. Bumaba na daw sa pwesto si PBBM mga kababayan. Matindi po yung pahayag ni Farmers President ng P4MP Yamashita B. Mangakop mga kababayan. Kasama si Brigadier General ng MNLF Ismail B. Salik. So mag-comment kayo mga kababayan kung ano ang pahayag nyo dito sa kanyang sinabi na bumaba na daw sa pwesto si PBBM. Pabor ba kayo dito mga kababayan? Mag-comment po kayo, mag-like, no? Kung pabor kayo sa kanyang mga sinabi ni Yamashita B. Mangakop mga kababayan. So ngayon naman, napunta po tayo sa isang pahayag din ng isang ekonomista ng dating opisyal ng PSP mga kababayan, at tinawag daw na budol itong opisyal na sinabi ng upper middle income status ng bansa dito sa Pilipinas, at tinawag ni Cora Guidote na isa daw itong budol at hindi daw totoo mga kababayan. So pakinggan nyo po ang pahayag niya. Eto na po. Dito po yan sa SMNI mga kababayan. So pakinggan natin. Binanggit sa speech or sa pahayag ni Marcos Jr. Sabi niya rito, after nearly 4 decades as a lower middle income country since 1987, this milestone affirms that the economic policies we have pursued over the past 4 years have been effective. Para bang sa tingin niyo ba parang kiniklaim niya na dahil sa kanya kaya nangyari ito? Budol yun kay maniwala kasi yung economic growth nga natin 2.8% na lang ng first quarter. December last year it was 3%. How can he claim that his economy is doing better when the economy is slowing further, no? So from 4.4% from 4% in the previous years, 2.8% na lang ngayon. Dapat nga kung maunlad ang economy, kung maunlad ang kanyang polisiya, dapat ngayon 6% ang growth natin. Ayan. Tama po yung sinabi mga kababayan. No? Lalo na dito sa palitan po ng dolyar. Diyan nyo palang makikita na talagang bagsak po ang ekonomiya ng ating bansa. Biruin nyo, mantakin nyo mga kababayan. 61.50
ang palitan na ng dolyar to peso. Dati, umabot ata yan ng 40 plus lang mga kababayan. Pagka ganun po, mataas po ang ekonomiya ng ating bansa. Pero ngayon sa nangyayari ngayon, dyan lang sa palitan ng dolyar, talagang bagsak po ang ekonomiya ng ating Pilipinas mga kababayan. Oo nga po. Kasi mababa yung base last year eh. Opo. Wala kang foreign investments, wala kang masyadong foreign direct investments, wala kang masyadong, even, marami nagsasarang mga stores dito. So, pag nagsara sila, ibig sabihin, dadagdag yun sa unemployment. Opo. Kaya budol yung sinasabi niya, huwag kayong maniniwala dun, hindi yung totoo. Opo. So, kung ang ekonomiya natin, halimbawa, dito sa kasalukuyan, 2.8 yung pinaka-last natin po, no? Tapos yung ating inflation, nasa almost 7. Ito po ba ay senyales na naghihingalo or pangit na pangit ang ating ekonomiya? Actually, ang tawag dyan, stagflation, kasi mababa yung economic growth mo, tapos mataas ang inflation, kaya stagflation, kasi parang stagnant yung economy, no? So, baka lumala pa yan ng second quarter kasi nagkaroon nga ng oil crisis starting late March. So, naramdaman yan talaga ngayon second quarter, yung effect ng inflation. So, malamang, pati yung unemployment, tataas lalo. Ganyan. So, ewan ko nga kung saan niya kinukuha yung lakas ng loob niya para sabihin na ganyan. Kasi napakabaligtad dun sa katotohanan yung mga kiniklaim ng ating presidente ngayon. Pero nabanggit din kanina sa balita bago namin kayo nakapanayam na 2020 pa dapat, no? Panahon pa ni FPRRD, nakuha na dapat natin yung upper middle income kung hindi lang nagkaroon yata ng pandemya bilang kabahagi ng dating administrasyon. Kayo po ba yung naniniwala dito na baka mas mataas pa nga yung ating antas na sa kasalukuyan kung naipagpatuloy pa, Ma'am Cora? Actually, hindi naman sa akin importante yung ranking ng World Bank. Kasi tingnan mo sabi nila, upper middle income, ang threshold nila ay 4,636. So ngayon, ang ating GNI per capita is 4,850. Pag times 61 mo yan, so lumalabas less than 300,000 pesos per annum yan. So yung threshold nila napakababa, parang daily wage lang yan. Of course, that's per capita. So kung if you're family of 4, times 4 mo yun, so mga 1.2 million. But anyway, nung previous years, mas dama mo yung wealth ng bansa kasi mas maraming may trabaho, tsaka yung inflation nun mababa. Talagang lumala na lang nung pandemya. Pero before that, ang ganda ng mga numero ang ganda ng economy. Tapos pagkatapos nung pandemic, 2021, yung GDP growth natin was 5.7%. Tapos nung 2022, 7.6%. So dinala yan ng investments kasi yung investments ng 2021, 20%. At investments ng 2022 ay 13.7%. So, double digit. This year, negative 3.3 ang investments mo. So, hindi mo talaga alam kung saan kinukuha ni Presidente ngayon yung mga sinasabi niya kasi hindi suportado ng mga numero. Opo, Ma'am Cora, si Jade Boy to, magandang gabi po. Kung sakali mang totoo itong upper middle income country nga tayo, kasabay ba dyan yung dapat maramdaman ng mga Pilipino na hindi mataas yung presyo ng ating mga bilihin? Dapat ganun ho yung magiging senaryo. Kung sakali man, totoo itong... Hindi kasi ang formula nila ay napakasimple lang Gross national income divided by per capita ay divided by the population Kaya ang sabi ko napaka-simplistic nung threshold ng World Bank. So maganda lang pakinggan pero pagka hinimay mo yung mga numero, wala siya masyadong kumbaga parang wala masyadong kahulugan kung talagang
gusto mong intindihin ang nangyayari sa isang ekonomiya. Mababaw, kumbaga. Kaya nga ampaw ang tawag ko kasi sa labas maganda, sa loob parang walang laman. Kung ikukumpara mo naman sa ibang mga kapitbahay po nating mga bansa, Ma'am Cora, tulad ng Vietnam, Thailand, dito sa Asia, nasaan kaya ang Pilipinas in terms of competitiveness? Oh wow, bro, what? She actually got swallowed, chat. Look at this. Yo, Mababa tayo kasi nga mataas ang cost of doing business dito. Ang inflation mo mataas. We have one of the highest inflation in Asia. We have one of the highest cost of electricity in Asia. We have one of the highest cost of gasoline or diesel actually in Asia. Tapos, interest rates mo pataas. Ang peso mo napaka-weak. So, how can we be competitive kung ganyan ang environment mo? Diba? So, dapat nagpo-focus talaga yung gobyerno natin sa pagpapababa ng mga cost of doing business. So, inflation unang-una yan. Kaso ngayon, kung mataas, syempre, yung mga, nahihirapan yung mga business, mga negosyante, nahihirapan. Tapos, tinaas pa ng gobyerno yung minimum wage. So, syempre, tataas din yung cost nila. So, ipapasa rin yan sa consumers. Yung mga consumers, mahihirapan bumili, hihina ang yung household spending. So, parang vicious cycle eh. So, pag tinaas mo lahat ng cost, ipapasa mo yan sa consumer, yung consumers parang magtitipid, hihina ang benta, hihina ang kita ng mga negosyante, tapos magle-lay off na naman sila para makatipid, no? So, pag nag-layoff sila, mababawasan na naman yung household spending. Ganon. So, talagang paikot-ikot yan, pero pababa. Kumbaga, it's a downward spiral. Yung ginagawa ngayon ng gobyerno kasi they should really focus on reducing the cost of doing business. Linawin ko lang, so dapat ang tututukan o magiging priority ng government mababang inflation. Tapos Oo, dapat yan ang yung unang-una. Oo, tapos susunod na yung mga kita, tataas yung kita ng mga workers. At the same time, dadamihan yung trabaho. Parang gano'n, dadagdagan yung trabaho. Pag binaba mo kasi yung inflation, ibig sabihin pinapababa mo yung pag-angat ng presyo ng bilihin. Kasi mahirap din naman na wala kang pag-angat ng konti kasi syempre hindi yung basis ng growth ng mga negosyante. Pero 1 or 2% inflation is very manageable. Pero ngayon, 6.8%, umabot pa ng 7.2% in the previous month. Mataas yan. So, talagang tatamaan na talaga yung cost nila. Ngayon, pag bumaba ang inflation, bababa ang interest. Okay? Pag bumaba ang interest, so medyo mas madaling umutang sa bangko kasi hindi lang naman equity ang pwede mong gamitin para palaguin ang ang negosyo mo. Pwede kang mangutang pero kung mataas ang interest, tataas din ang fixed cost mo dahil babayad ka ng interest. Kaya kabit-kabit lahat 'yan. So dapat nag-uumpisa yan talaga sa inflation. Kailangan mag-focus talaga sila sa pagpapababa ng pagtaas ng presyo ng bilihin. So sa ngayon, Ma'am Cora, malayo pa tayo doon sa sinasabi nating maaabot natin yung pagiging high income economy. Malayo pa. Hindi natin pinag-uusapan kung malapit na, kundi mas malayong-malayo na tayo so far. Oo, malayo pa. Hindi pa. Actually, yun nga sa akin parang walang kahulugan sa akin masyado itong ranking ng World Bank kasi kumbaga, kailangan himayin mo himayin mo. So, panglabas lang yan, kumbaga, salita lang yan, pero ano ba talagang kahulugan yan? Sa akin parang wala masyado. What if you could make a song Yun, using mga only your kababayan. voice? Let's So, yun po matinding pahayag po no, ni ex-BSP ka Cora Guidotti, mga kababayan. So, ano po masasabi nyo dito? Pabor ba kayo dito sa pahayag ng palasyo na nasa upper middle income ng Pilipinas? So, naniniwala po ba kayo, mga kababayan? So, mag-comment kayo at sa mga bagong pasok po dyan, pa-subscribe din po ng ating YouTube channel, mga kababayan. Maraming salamat po sa inyong lahat.